The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Arangkada, magsasaka, usapang RCEP na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEP. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama tuwing 10 to 11 in the morning, Miyerkules at Biyernes. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor. Ayan. So, siyempre, ang ating Director 4, Sir Junicio G. Alvinia. Good morning po, sir. Ang ating Director 3, Sir Joel V. Dator. Ang aming ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos. Ang BIPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund ng Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres Tuates Jr. at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson Santiago. Ayan, at syempre babatiin rin po namin sina Sir Jet Molek Subaba, Section Head ng STIPS, at si Ma'am Bess G.S. Magararo, Section Head naman po ng STIDS. Siyempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-field po, sa ating magigiting na security guards, at sa mga driver po na kasalukuyang nakatravel ngayon. Naway lagi po tayong mag-ingat. Ayan. So sa bagong usapang RCEP po, ay tampok ang mas pinagyamang talakayan ukol sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinamamahagi, benepisyo para sa mga magsasaka, at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti at produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura ng bansa. Sa huling episode po ay tinalakay ang mga impormasyon tungkol sa RCEP Mechanization Program mula sa requirements na kailangan, application process at mga nadagdag sa menu of technologies na maaari pong i-avail ng mga beneficiaries kasama si Ma'am Matet Sobrevilla mula sa ating ahensya. Ayan, kung na-miss nyo po ang previous episode na ito ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Yes, tama ka dyan, partner. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga impormasyon at aktibidad tungkol sa RCEP Mechanization Program. Sabay-sabay po nating panoorin ang Balitang RCEP. PhilMec dumalo sa RCEP PSC meeting. Dumalo ang PhilMec sa 23rd RCEP Project Steering Committee meeting na ginanap sa ATI nitong August 7. Tinalakay sa meeting ang 2025 request, budget at status ng RCEP Fund, gayon din ang pag-improve ng soil health, pest management at disease management sa mga rice-producing areas ng bansa. Samantala, binigyang diin din ang role ng PhilMec sa mechanization aspect ng programa. SEPRD staff sumailalim sa pagsasanay sa makinaryang RCEP. Sumailalim ang mga SEPRD staff sa training workshop on the operation and maintenance of rice machinery and post-harvest technologies upang palawakin pa ang kanilang kaalaman at kasanayan sa makinaryang RCEP na magagamit nila sa assessment studies ng kanilang dibisyon. 12 irrigators associations tumanggap ng PRS mula sa RCEP. 12 irrigators associations ang tumanggap ng 17 unit ng precision rice seeders mula sa RCEP mechanization component nitong August 6
sa Barangay Dibul sa Guday, Quirino. Nagkakahalaga ng higit 29 na milyong piso ang mga makinaryang kanilang natanggap. Pagsasanay para sa Rice Mech Specialists isinagawa. Upang higit pang mapalakas ang extension services ng ahensya, nagsagawa ang Technology Management and Training Division ng Resource Person Development Course na nakatuon sa operation at maintenance ng mga makinaryang RCEF. Nasa 33 staff ng PhilMech ang dumalo sa pagsasanay na idinaos noong July 28 to August 1. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMech o ang website po ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmech.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang aming mga official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM. Ngayong episode naman po ay makakasama natin ang ating Sir Elijah Davalos mula sa Applied Communication Division or ACD ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayan, tatalakayin naman po natin ang mga impormasyon tungkol sa RCEF Extension Program bilang suporta sa mga gawain ng RCEF. Ayan, magandang araw po Sir Elijah, Sir Jong. Ayan, baka may gusto po kayo i-shout out. Good morning, magandang umaga din sa inyo, Pia. At saka, of course, kay Ma'am Gian. At saka naimbag nga aldaw yung amin kakabsat nga nagurat. Okay. So, what's next? So, sir, umpisahan na po natin ang ating talakayan. Ayan, sir. So, para sa ating unang katanungan, sir, maaari nyo Akala ko babati muna ako. Ay, Mamaya na sir, lang. Sige, sir. Mamaya na lang, sige. Sige, sir. Let's go. Yan lang muna natin dito. Okay, sir. Proceed. Sige, sir. So, maaari po ba nating ibahagi sa ating mga listeners and viewers kung ano-ano po ang mga extension services na provided po ng PhilMech kaugnay ng RCEF Mechanization Program? Napakahalaga sa akin, para sa akin ang extension. In fact, we always have that one sa research, may extension tayo. Sa universities, sa academe, meron din silang extension program pa rin. So in both RDI ka man na academe, hindi nawawala yung extension na arm ng institution na to para may pagkagamitan naman yung na-generate natin ng mga karunungan, information, or technologies. That's the function of an extension agent. So dito sa undertaking ng government natin na to, this is a very ambitious program of mechanizing the whole country, Philippine agriculture. Again, napakahalaga nito. Okay? The first one na component kasi, the first half, ay yung pagpunta ng mga engineers natin, ng mga extension agent natin sa buong Pilipinas to evaluate yung recipient. Of course, to determine kung ano yung mga gaps, so mga machinery needs nila. And then yung napaka mahaba at very detailed na process natin ng bidding. Okay? Pagbili ng mga yan, mahabang proseso ito. At saka of course yung delivery na, deployment, then we had inspection pagka-deliver bago natin bayaran. So that is just half of the story. Okay? But yun yung laging nabibigyan ng emphasis sa budget hearing, sa Senate, at saka doon, at saka sa news, yan mismo yung pagdi-deploy ng mga machineries, the number of projects. But somehow, may isa pang half, the other half of the jobs just done by that process. Pero may isa pang napakahalaga, which is the extension arm ng RCEF. Kaya kung minsan nakakalimutan ko lagi sa mga meetings na
kahit sa mind ko rin, yung laging machinery deployment, mga ganun yung isip ko. I sometimes forgot. Sorry kahit na interim director ako ng ESET. Sometimes, mabuti lang may presence of mind si Sir Bart. Minsan, we give emphasis talaga dun sa extension aspect. And mind you, hindi lang yung cost ng machineries ang may budget. In fact, the extension arm nung phase ng RCEF 1, phase 1, 2019 to 2024, mayroon tayong tinatawag na RESP. Okay? It composed the all agencies na andyan, chaired by ATI, si Ma'am Ricoter ang chair. Hanggang ngayon siya pa rin naman, Agricultural Training Institute. Composed of PhilMec, PhilRice, TESDA, ATI na rin nung first na yun. So, ito yung magbabackstop sa ibinibigay nating machineries. So, yung relevance ng extension services natin dito sa aspect na to. No, dito sa phase 2 actually, dumami na yan. Okay? May mga attached agencies na naging in-include na rin ng batas like BSWM to take good care of the irrigation system. Small impounding water or irrigation system. NIA, I guess, part siya, but not so much sa umaten sa meeting. But siya naman kasi ang ano ng NIA, yung malalakihan na irrigation system natin, river system and all that. And then, mayroon na ring BPI ngayon, Bureau of Plant Industry, to give support sa production ng seed. Although I think this also a major function of PhilRice undertaking na to. But BPI is in now to look for that. Parang yung dadami yung mag-work ng mga professionals, just not PhilRice. Sa dami kasi ng farmers who need ng seeds, katulong na rin yung mga tao ng BPI to go over, see to it that we can produce enough seeds for a particular location. So, yan. At saka, hindi ko na ma-recall kung, I guess, BPI din yata. Hindi, Bureau of Soils, yung sa pagko-composting din. So, BSWM, dalawa yung small water system, irrigation system, at saka yung as much possible makagawa tayong mga organic na fertilizer na rin natin. So, these things are parang sila sa crop care na aspect. So, sila yung na-include ngayon, itong phase 2 na to. And then, they are still part ng extent. Kaya nabanggit na kasi, syempre generic naman yung tanong niyo, ma'am. So, in-include ko na para mamaya hindi nyo na ako tanungin at mabati ko na rin yung client. Joke lang. So, that's how somehow yung support ng extension arm in which you will belong. Di ba? Taga-anding kayo, applied ko. Yes, sir. So, yeah, ito yung role natin dito. And it's not just here sa PhilMec o kaya yung mga regular na ginagawa nating, pinafabricate nating technology, but buong bansa talaga to under this legislated program. At actually, marami pa sa susunod. May CSEC pa nga yan. The same modality sa RCEP. Pero sa core naman siya. Again, extension, hindi yun doon mawawala. Kaya, okay, mawalan ng pag-aaral. May trabaho pa kayo, okay? Tuloy-tuloy pa. Yeah. Ayun po. Sir, sa pangalawang tanong naman po natin ay... Pangalawa na ba to? Yes, Pangalawa na. Ayan. Ano naman po yung mga activities natin sa communication support naman po, sir? Yeah, in this undertaking kasi, I would like to look at it as a system. No? We cannot stand alone. Actually, para sa mga nakikinig, ang PhilMec po ay may research and development na cluster na tinatawag natin. Andyan yung mga matitindi nating mga engineers saka mga biologists doing the research on to increase productivity saka income. But sa kabilang banda, meron din tayong support cluster na tinatawag, which is admin, finance, planning, and the like. Tapos merong din yung operations cluster. Ito nga yung RCEP saka CSEF na hinihead ni Deputy Dator. And separately yung sa RICE si Sir Raymond Andres Tuates. Diretso natin Andres Tuates kasi si IDP naman si Engineer Andres Tuates. Nagkataon lang na apelyido nung isa, pangalan naman nung isa. But they're both heading this legislated developmental program. So ang last would be, hindi naman list, ay yung assets cluster na tinatawag. Ito yung education support, extension and training, extension support
training and ano yung isa? Services cluster, which is assets, na comprised of 3 division, yung Applied Com division, yung Technology Management and Training division, at saka yung kay Ate Cherry, Enterprise Development division. So 3 division yon ang bumubuo sa cluster na yon. But as we look at it, hindi siya dapat stand-alone na mag-exist yung division ng Applied Com lang, yung TM for itself lang, at saka EDD lang. Hindi, I'd like to think na ang assets cluster should be a system. Tulong-tulong, interrelated yung work natin dito sa assets cluster na to. So in this case, yung communication support is that probably ito yung mabigat yung kanyang role in the sense na ito yung mag-change ng mindset ng mga Filipinos to adapt modernization through mechanization. Ang napakahirap na, it's a challenging job, lalong-lalo na kung comfort zone mo na yung ginagawa mo. Kahit nakikita mo na hindi ka naman yumayaman sa farming, mga lolo mo, tatay mo, ganun pa rin siya. Yung mga nakagawian mo na, natatakot ka na magbago, baka you fail further. Yun yung ma-fear natin when we do that. And this is the role of mga nasa Applied Com. Kaya nga dapat hindi lang siguro, yung sa journalism, mass media, or DevCom yung andon. We also need some people na psychologist or yung socio-antro, yung mga ganong expertise, so that we can come up with a good plan how to convince people, especially farmers and fisher folks, to adapt or modernize from traditional na methods nila which have been proven na matrabaho, nakakapagod, tapos konti kita yung productivity level. Tapos subject ka pa sa severe na changes ng climate and all these things. So napakahirap mong i-convince yan. Anyway, sabi ko nga nung bago pa lang ako rito, nagle-lecture na rin ako. I was sinabak na ako noong 1990s. And was so strange kasi yung mga participants sa mga trainings na ganun, Mindanao pa assignment ko, ay mas matatanda sa akin. Okay. Pero ngayon, after 30 years, ako na yung pinakamatanda doon sa lecture hall. Trying to see this. Now I notice na yung mga nauna nun, sila yung mga medyo pipilosopuhin ka. Siguro probably you're young or what. Pero siguro marami talaga doon yung mindset nila, the reliance of traditional aspect ay mahirap. So yung pilosopuhin ka nila, no? But thankfully, karami ng mga yan ay pinanganak nung World War II yata yung mga yun. Sa patay na rin yata sila. But this, I'd like to believe na yung younger sets ng farmers, Filipino farmers ngayon. Actually, ka-age ko na kasi ang average na age ngayon is 56. Range, 56 to 59. Anyway, sa baba pa naman ako 56. Halos kaanuhan ko na ito mga, which I think siguro naman mas open sila sa change, sa adoption ng technology. You can butt in kung may gusto ko yun na sabihin. No? So yun yung role ng Applied Com. So maraming ways how to do this. No? Ito nga ginagawa natin ngayon sa a tool of communication, tong radio station natin na kahit humble pa lang, nakakarating naman dyan sa Kabisukulan. So magandang umaga. Kabisukulan. Okay. So yun, and then IEC materials. So I'd like to gawin natin itong mga bagay na to na nang mag-fit sa mindset ng mga farmers. Probably can do that sa mga comics type ng reading, hindi gaano ma-technical. Tapos sa press, meron din tayong role dyan because hindi lang naman farmer yung ating ini-enlighten, no? Pati lahat na ng mga tao rito, consumers, policy makers, lahat na, hindi lang farmers. So we had a lot of sectors to identify. Academy, meron pa rin to prepare for the next generation ng researchers. Yun yung role ng Applied Com. It's also a challenging one na gagawin natin. So, pati social media, lalong-lalo na very powerful na tool ito. Kaya wala na kayong makitang magtatanim o ng palay kasi lahat ng farmers ay nagbablog na. Okay? Wala na makita kasi nga ito na yun. So that's why we should be going into details to utilize all this social media to spread yung benefits ng technology. So that's Applied. Kaya Applied Communication Division. Sa lahat ng division tayo, yan lang may operational word talaga. Applied. Okay, lahat wala na wala silang ganun. So it implies action talaga yung sa atin.
Okay, hindi makeup, applied communication. Okay. Sir, so ano naman po sir yung mga activities sa training na katulad po na nabanggit nyo kanina kasi kasama po natin, di ba? Sa assets ang training division. Yes. Ano yan? Ano po yung mga activities sir sa training? Nagtitraining sila. Ang relevance no, syempre kapag na-deploy na natin yung machineries, hindi naman lahat ay kayang mag-operate niyan. So, very naman ang Pilipino yung madali siyang matuto, especially sa mga ganyang work, sa mga pagdadrive, pag-fix ng mga bagay-bagay. Pero hindi lang naman doon yung skill set na kailangan mo, yung mag-drive, mag-operate. You also need to take good care of the machine. Okay, na kasama sa training yon na proper operation, troubleshooting, kung may masira, madadiagnose mo siya kaagad para mabigyan mo ng solution. At saka yung safekeeping, tapos siguro somehow kind of repair na rin, mga minor repairs. So lahat to pinoprovide ng ating training division under sorry po, may under ni Engineer Bart Tesorero, engineers sa extension workers dito sa mga bagay-bagay na. And then again, part pa rin ang applied com dito because we are the ones who prepared itong mga manual, operational manual, saka training manuals ng mga machines na ito. So, pina-follow natin yan pagka may recipient na sumusunod na training. Okay, yeah. Okay. Sorry for that. May urinary throat infection na gawin. Okay. So, bukod sa training na yan, kasi ini-instill din natin yung discipline. Dito kasi marami ring findings na kahit nalaglag lang isang tornilyo ng machinery yung binigay ng Filmec, kinihintay pa rin tayo Filmec para bilhan sila ng tornilyo. Iano naman na natin sana na sila na. Sa MOA kasi, nakalagay din na may shed. But there are observations, especially early years na kita mo wala talaga din na-comply. Tapos kung minsan, makikita mo yung ng traktor, gulong, na may nakadikit na mga putik. Tapos sasabihin natin, bakit di nyo man nililinis tong mga binibigay ng government, Filmec? Sabihin nila, sir, kasi nabot na kami ng gabi kagabi. So, mamaya namin. Pero pag tignan mo naman yung nakadikit na putik, pang 2 linggo na ang tigas-tigas na yung gano'n. So, actually, hindi lang naman yung government ang may problema talaga. Pati yung attitude ng farmer na Filipino. We had those things in to consider as applied com people, extension agents. Yun yung joint na responsibility ng applied com saka ng training to instill upon them to respect naman yung mga machineries na binibigyan natin. Nang sa ganun, maabot naman yung maximum niya na life cycle. Okay? Life cycle ba? Lifespan. Kasi pag cycle, naging scrap na cycle ulit. I think that's around 6 to 8 years yung efficient na ng mga machine na yan. So that's why bago sana matapos ma-reach yun, ay pwede nang makabili yung co-op ng sarili niya out of that machine na initial binigay ng Filmec. Kabawal pala, ng DA. Hindi ba nag-government, sabihin natin. Government. That one. So yun yung indicator natin ng success sa isang co-op. And you can do that through yung enterprise development. Kaya tingnan nyo, nakita nyo yung sequence ng nung members, ng 3 na division sa assets class. So that's how, yun yung log frame niya, logical sequence. Ayan, mga karadyo agri, sana ay nakapag-take down notes po kayo. Yun nga, sabi nga din before ni Sir Joel, mga karadyo agri, ang buhay nga daw po ng mga makinarya ay nasa tamang pag-aalaga. Ayan, after po natin ma-receive yung mga ni-request natin na machinery or technology, meron pong kasunod na training kayong matatanggap about operations, ganyan, and maintenance. Ayan. Sana po ay alagaan po ninyo yung mga nakuha nyo ng machinery. O pag naalagaan nyo yan, lalaki yan, then magsasalita na siya. Alagaan, parang bata. Alagaan mo naman alagaan na po. Nyo. Ayun.
Kang salita. Ayan. Sana po ay nakatulong ang mga impormasyon na i-share sa atin ni Sir Elijah. Ayan. Wag po muna kayong... Akala ko, 30 minutes pa lang. Hindi po. Meron pa kasunod, syempre, sir. Hindi pa tapos. Ayan. Kaya wag po muna kayong aalis, mga karadyo agri. At magbabalik po si Sir Elijah. Ayan. So, para naman po sa mga nais magsubite ng application at maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga focal person by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMech office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMech, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMech, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, DPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD office, PhilMech, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balensasayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte,
you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Benavista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. Ayan, at yan po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact or puntahan kung meron po kayong concerns or kung mag-a-apply po kayo for RCEP Mechanization Program. Ayan. So, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, syempre kasama pa rin natin si Sir Elijah Davalos ng ACD. Ayan sir, so pang-apat po na katanungan, ano-ano naman sir yung mga activities ng Enterprise Development Coaching? Siyempre kasama niyo pa rin ako rito kasi tinali niyo na ako dito sa upuan. Hindi po namin siya tinali. Ang ultimate goal ng mechanization is to make farmers rich. Okay, yung household, yung isang family ng farmer, maramdaman nila yung ginhawa. Dahil naging nagkapagbigay ng financial reward yung farming system through this program ng RCEP kasi bibigyan na kayo ng seeds, fertilizer inputs, so mga ganun na inputs. In fact, yung patubig nga, nilibre na ni President Digong yan nun eh. And then you have machineries, okay, dahil nga to support o punan yung kakulangan sa mga kabisilya ngayon kasi nga karamihan na ng mga farmer ngayon, mga anak nila, ayaw na nilang mag-farm talaga. Kukunti na yung manpower sa countryside kasi nagsisik na sila ng ibang trabaho. Out of town, probably out of the country sometimes. Tapos, nag-join na rin sila enter sila sa college yung mga anak ng mga farmers natin ngayon. So, binibigyan na nila ng machines. So, lahat na ng klase ng machineries, crop establishment, land prep, crop establishment, tapos harvesting, post-harvest, and all that. Nang sa ganun, maging profitable na business ito kasi hindi na mag-invest yung government ng magbibigyan 30 billion na taon-taon na wala lang. Merong ultimate na purpose that it should not be hidden sa lahat. Okay, particularly yung mga farmers na gawin this into business. Okay, a profitability index in the sense na magbayad yung farmer ng mahal, but when you're a member of the co-op, meron kayong less yung bayad niya sa services na to. And then you can also parang custom servicing tong mga machineries na to for other members, and then you can charge service fees. So makakatulong yan sa
sa ating pag-unlad. Ang mahirap lang sa Filipino kasi, kulang tayo sa financial literacy na tinatawag. Hindi tayo kagaya ng mga Chinese, mga Jews na kapag kapanganak nila, nagbi-business na sila kagad. So, at least si Senator Bongo yata yung nakikita ko sa news na mayroon siyang panukala na isama na sa elementary yung financial literacy aspect na to. Malaking tulong yun sa atin kasi hindi ko alam, hindi nakaano yung utak natin to go into such exercises, and then sabi natin hirap-hirap ng buhay ganun. We are always a consumer, no? And if you are a consumer, wala ka talagang earning kasi binibili mo lahat goods and services. But you must also be a producer in order to be rich, no? You are producing something na pwede mong ibenta services or as material goods para mayroon kang profit. So in this sense, pagkayari na ng information, ng training, ito na ngayon yung role ng Enterprise Development Division ni Ate Che Altamera, Engineer Altamera. So we follow yung mga recipients ng machinery sa iba't ibang machinery sa buong mundo. Sinusundan ito ng training ni Sir Bart. After that, with Ma'am Cherry's team, sila naman ngayon yung nagtitrain sa kanila ng gumagawa ng mga business model canvas, public case studies, ano pa yung mga term sa mga jargon ng economics, or mga plans on how to operate your business, at maturuan sila ng iba't ibang financial indices like break-even point, yung mga ganyan, yung benefit cost ratio, return investment na mga bagay-bagay na yan na alam kong sabihin. Meron din akong mga ganitong courses nung college ako pero nakalimutan ko. These are formula na ginagamit natin in order to have a good, probably a predictive model of these assumptions para ma-project natin kung kikita ba tayo hindi. May mga issues pa dyan ng yung over the years yung machine mo ay nagde-depreciate yung costings. So all these things will be collected together, impute sa isang formula, and then you churn it out para makita mo kung kumikita o hindi. And these are importante na malaman nga ng nag-operate ng co-op. Hindi dahil nanalo ka lang, na-elect ka, wala ka namang skills to manage yung cooperative mo. Baka kung saan-saan lang mapunta. That is why, hindi rin somehow yung ano ko, kasi nung may isip na ko yung lolo ko sa good farmer leader, and then sa my extension work ko noong 1990s, puro cooperatives yung pinupuntahan natin hanggang ngayon. But somehow parang out of those numbers ng cooperatives sa Pilipinas, yung successful doon during those times ay napakababa lamang. So that's why we learn these things. Maraming studies nangyari dyan, maraming approaches how to firm up to make it successful yung co-op at to sustain such success. Marami talaga. Ang limitation nga lang natin, how to operationalize this, how to do this daily grind doing business. So yun yung responsibility ngayon ni Ate Cherry. Okay. Yun yung EDD. And sir, ano naman po yung mga dapat nating abangan sa susunod na phase po ng RCEF kaugnay sa Rice Extension Service Program? Siguro more of the same. Biruin yun, libre na machines. Kahirap kayong mag-ipon ng milyon-milyonan para magkaroon lang kayo ng sarili ninyo. But the government's very, very kind. In-extend niya yan ng another 6 years. At saka nilakihan actually yung funding nito. So, bakit nilakihan? Kasi we had learned some lessons sa phase 1. For example, naka-impute na rin yata ngayon this time yung drone system doon sa bibigay na machinery. So, you can use drone siguro sa seeding, application ng fertilizer. Probably, ang unang nakita kasi dyan yung pesticide, yung spraying na ginamitan ng drone sa Mindanao. So, naka-impute na yan siya dito sa bagong program, sa component of the new RCEF. Tapos, sa aspect naman ng post-harvest, dati kasi yung phase 1, counterpart ng co-op o recipient yung warehouse o that building nagka-house ng dryer at saka milling machineries.
So mahirap pa rin yun. Hindi pa rin kaya kasi although nakalagay din, some of the money ng RCEP ay nakalagak sa Land Bank at Development Bank of the Philippines, pero pa rin ng RCEP yun. Para nang sa ganun, doon uutang yung farmer with the 2% interest annually, I guess. So mababa na siya. Pero mahirap pa rin, hindi pa rin kaya kasi utang pa rin yun eh. Malaki pa rin na pera yun. So itong phase 2, umuwi naman si Senator Villar na gawin na ring grant yung warehouse. Actually, may kasama ng ngayon delivery truck. Meron na rin kasama pang truck scale. Okay, para hindi mo tinitimbang na kilo-kilo na lang yung pumapasok at saka lumalabas na raw mat at saka milled rice for that matter. And then again, we had what we call Farm C, no? Farm machinery repair and maintenance na complex. Ang nakaalat yata 2 per province na ganun. Farm C 2 provide immediate repair doon sa after sales services doon sa mga binibigay nating mga machines. Kasi lumalabas yan na problema talaga. Kasi kung minsan napakalayo yung pagbibilhan ng spare parts, kung minsan galing pa sa abroad, siyempre matitingga yung operation noon. So those factors would contribute doon sa somehow failure doon sa optimal na use ng machine. But in the presence of those spare parts, saka skilled na technicians to provide repair, ma-shorten natin yung mga problema na yun doon. So yun yung mga features ng RCEP, which I guess natakal na rin siguro pangatlo na ako. Umamin din kayo. So yun yung mga somehow to repeat na wala namang masama na maulit-ulit nga natin kasi we want to change the minds of people. Na ganun yung mga aabangan niyan sa RCEP Phase 2, which would run from 2026 to 2031. Sir, ano sir yung kahalagahan sir or yung role po ng extension program ng PhilMec? Code card. Siyempre, first of all, call to action. No? Yung gagawin natin. Kasi marami pa rin ngayon ang mga farmers na individual. Hindi pa sila naka-form into co-op. Kasi nga, primary na kailangan natin because it's difficult for the government to provide services sa individual na farmer. Hindi ganun siya kayaman. So, ino-urge namin kayo na form into group for better services. Now, dun sa AppliedCom, we transform yung mindset ng people. Okay? We inform people. Doon naman sa training, they would empower the people or the farmers by providing them training, ma-improve yung kanilang skills and all that. In short, yun nga, in-empower natin yung mga recipients na nakapag-accept sa kanilang mind na maganda palang patutunguhan ng mechanization. Third one, yun nga, they make farmers rich. Yayaman na. Yun ang ultimate na objective naman kasi natin. In fact, si Secretary Balisacan somehow disappointed kasi nga yung rating natin yung year na to hindi naabot yung gusto na maiangat naman yung economic level ng mga Filipinos, but they're bent on having that yung parang higher middle class income 3 years from now, no? So tamang-tama doon sa pag change ng leadership na naman natin sa 2028. Tama yung bila ko, 2028. So yun yung mahalagang role ng extension kasi imagine niyo naman magiging idle yung mga machineries na deploy kung walang extension arm ng institution natin ng PhilMec. So talagang mahalaga ang extension program ng PhilMec. No, kasi pag hindi, wala na tayong trabaho din. Trabaho din tayo. Wala na yung radio station natin. Wala printing press. So, ayan po. So, sana po ay nakapag-take down notes kayo, mga ka-Radyo Agri, sa mga nakikinig po via online and sa radyo. Sana po nakapag-take down notes kayo at nakapaghatid ng magandang impormasyon si Sir Elijah Davalos. Ayan. So, wag po muna kayong aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Akala ko Ang Science City of Muñoz sa lalawigan ng Nueva Ecija ang kauna-unahan at nag-iisang Science City sa Pilipinas. Ito ang tahanan ng iba't ibang national,
regional, at provincial research and development institutions sa bansa. Kabilang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec na siyang nagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Mula sa programang ito, nagpapamigay ang ahensya ng mga libreng makinarya at pasilidad sa pagpapalay mula production hanggang post-harvest sa mga lehitimong farmers cooperatives and associations at local government units sa mga rice-producing areas gaya ng Muñoz. Ang syudad ay may kabuang rice areas na 9,200 hectares na siyang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay ng nasa 6,000 na mamamayang magsasaka rito. Sila ay karaniwang umaani ng 5.25 metric tons per hectare kada taon, higit na mas mataas sa national average na 4.11 metric tons per hectare lamang. Ang isa sa hamon ng ating mga magsasaka dito sa Science City of Muñoz ay unang-una yung sa post-harvest losses natin na nakapagpababa dun sa kita ng ating mga magsasaka. Kung dati-dati nagbibilad sila sa gilid ng daan, inaabutan ng ulan, nadadaanan ng sasakyan. And because of this facility, itong rice processing system is mabibigyan ng oportunidad yung ating mga magsasaka na mas maging maganda yung quality ng palay at ng bigas na kanilang napoproduce upang madagdagan yung kita ng ating mga magsasaka. Upang masiguro ang pagsagip sa mga ani at tiyaking mas mapataas pa ang halaga ng mga palay ng mga magsasaka rito, pinagkalooban ng programa ang Science City of Muñoz ng isang state-of-the-art rice processing system 2 na nagkakahalaga ng 64 million pesos. Ang matatanggap po ng ating beneficiaryo, ang City Local Government Unit of Muñoz, ay RPS2 o yung Rice Processing System 2 na naglalaman po ng 2 units na recirculating dryer na meron pong 12 tons capacity bawat isa at isang unit po na state-of-the-art na 2 to 3 tons per hour capacity na rice mill. So ang alaga po ng ating ipamimigay sa ating pong beneficiaryo ay humigit kumulang 64 million pesos. Nakikita ng lokal na pamahalaan ang malaking potensyal ng nasabing pasilidad upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at gawing abot kaya ang mga dekalidad na bigas para sa mga mamamayan gaya ng adhikain ng Pangulong Marcos Jr. Malaki po ang aking nakikitang tulong ng ating Rice Processing System o RPS. Ito po ay nagkakaroon ng mas moderno, mas maayos at mas mabilis na paggiling ng palay. Para naman po sa mga consumer, makikinabang rin sila dahil may access na po sila sa mas malinis, mas may kalidad at abot kayang bigas. Ibig sabihin, hindi na po lamang ang mga magsasaka ang ating matutulungan, kundi ang ating buong komunidad. Hindi maitatanggi ang saya at pasasalamat ng mga magsasaka na direktang makikinabang sa proyektong ito ng PhilMec. Kami po dito sa Science City of Muñoz ay nagpapasalamat dahil kami po ay nabiyayaan ng equipment na ganito dahil iyan po ay magagamit namin lalo na po sa panahon ng tagulan. Dito po namin patutuyo para mahintay po namin ang presyo ng aming palay. Ito ang rice processing system sa ilalim ng RCEP Mechanization Program. At ito ang handog ng PhilMec sa bansa. Modernong pagsasaka para sa masaganang bagong Pilipinas. Ayan. Yan po ang beneficiaries natin na nakatanggap ng RPS mula sa Science City of Muñoz. Ayan. Naway makatulong po ang RPS na ito upang tumaas ang inyong ani at kita. So, before we officially end our live stream, syempre kasama pa rin natin si Sir Elijah Davalos. Sir, baka may nais kayong idagdag or mga hindi pa nabanggit kanina, Sir, or gusto nyo pong i-promote, Sir, syempre yung RCEP Extension Program. At syempre, Sir, baka may gusto kayong i-shout out. Yung magpo-promote sa HR yan. But in this case, gusto ko rin invite ko kayong lahat na tagapakinig para
kasi nga sabi ko kanina, hindi lang call to action yung role namin, but to give inspiration sa inyong lahat. So you visit yung website ng RCEF under the management ito ng office natin, PhilMec, no? Pinapa-inform kayo ni Ma'am Tin, pamangkin siya ni Atong, na bisitahin nyo naman para nang sa ganun ay lalo kayong mabigyan ng inspirasyon. Ito pala ang gaganda pala ng mga machines na to. We have to have that. Tapos ini-imagine nyo na nayayaman na kayo para hindi nyo na-ibenta yung mga lupain ninyo at maging development area. No? We need food talaga. Papahirap na pambuhay natin sa mundo. Lahat, you can hear wars, rumors of wars, mga disasters. Lalong-lalo yung mga pagkain natin, inumin. Lahat na, halos sa Pilipinas ay ini-import natin. So, by way of this one, we hope sa amin, hindi lang sa AppliedCom, kundi sa ASETS, di lang yung director natin sa deputy sa institution, even the kagawaran ng pagsasaka, even our president, ay sama-sama po tayo dito na isa lang naman ang layunin natin, yung paginhawahin natin yung buhay. Hindi naman yung ibig ko sabihin na yayaman tayo, milyonaryo ka di inisip. Hindi ganon. Prosperous na life lang ang ibig nating sabihin para hindi tayo ma-disappoint. And from there, kung papalarin tayo, mag-unlad pa tayo, then that's good kasi wala tayong... Imagine niyo po kung walang support na RCEF for the last 6 years, another 6 years sa kasunod. Ano na lang ang status ng ekonomiya, ng pagsasaka natin at saka sa level ninyo. Magkakaroon ba kayo ng machineries? I doubt that. So, samantalahin po natin itong programa na ito. So, yun yung Ma'am Pia, Ma'am Jen, yung call to action ko sa mga nakikinig. Sir, baka may gusto kayong i-shout out. Ilabas mo Wala sana, kaya lang pinilit ako eh. Binabati ko si Ma'am Precious de la Cruz, Lady Guardian ng ACD, Guardia doon. Marami sila kasi common yung pangalan niya. Kung mo ng NBI, matagal eh, kasi common yung pangalan niya. Pero taga-Abar ba si Ma'am o Kaanawan? Kaanawan, si Ma'am Precious de la Cruz. Hello, Ma'am. Hello. Tapos si Ma'am Emilita also, katabi niya yan. Tapos sina Brother Vince Ayong, saka si Joshua. Saka lahat ng nakikinig dyan sa AppliedCom. Limited lang po yung oras ko rito. Magbabayad na ako pagka sinabi ko pa lahat yung mga pangalan. You know who you are. So, mahal na mahal ko kayong lahat. Okay? Ayan po, so dito po nagtatapos ang episode tungkol sa RCEF Extension Program. Kasama po natin si Sir Elijah Davalos. Ayan, Sir, maraming salamat po ulit sa pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon para po sa ating mga listeners and viewers. Yeah, no problem, Ma'am Pia. Ma'am Gian. Salamat din, binigyan ako ng chance na makapagsalita dito sa telepono. Radyo pala. Kasi thank you, maraming salamat. Sana kung wag kayong manawa na mag-invite sa akin. Yes. Ang sarap pala. Kanina nervyos ako eh. Pero ang bilis din ng oras pala pag andito. Yeah. Thank you. Maraming salamat. Yeah. Gian. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok at makinig at maging updated syempre sa RCEF Mechanization Program. Yan, hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Lagi po nating tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec ay may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.